Hi guys, welcome back sa ating channel. For today's video nga pala guys, update ko kayo dun sa ating mga trailings na pinagtag last time. Bali, pa 6 days na niya bukas guys. Check natin guys kung ano na nangyari doon sa pinagtag natin ng mga trailings. Samuel PH. Ano nga pala ngayon guys, bali 6:30 na, magse 7 PM na. Kaya maya maya magpapakain tayo guys ng ating mga alagang ARC. Ayan, ito guys yung ating mga trailings. Ayan. Mga pala to guys, may nakita akong mortality dito kanina, halos 2 piraso guys. Magmo-molt na kasi sila, parang hindi nakalabas, kaya yun yung cause kung ba't namatay yung 2 trailings natin dito guys. Maya maya guys, pakakainin natin to. Nga pala guys, dun sa mga nagsasabi na nakakasama daw yung pagpapagpag guys ng mga trailings, siguro kanya-kanya lang din tayo ng style guys kung paano natin ihihiwala yung ating mga trailings sa mother ARC nila guys. Ang kagandahan lang kasi pag nagpagpag kayo, maihiwala nyo agad yung mother ARC, then after 2 weeks, yan, pwede na ulit sila mag-eggs. Yan, kung gusto nyo makapagparami agad ng mabilis guys, yun yung magandang paraan. Pero kung hindi naman kayo naiinip, pwede nyo namang hayaan na lang guys yung mga trailings nyo na kusang umalis din sa kanilang mother ARC. Pero napakatagal nun guys, bibilang kayo ng buwan bago yun totally umalis sa belly ng kanilang mga mother ARC. Tapos dun nga pala guys, sa mga namamatayan ng mga trailings pagkapagpag, ang number 1 na dahilan nun guys, hindi pa talaga totally develop guys yung mga trailings nyo guys, kaya namamatay yun. Pwede nyo naman kasi guys na antayin talaga na maging totally developed yung mga trailings nyo bago nyo ipagpag. Yan, kagaya nito guys, hindi nga kagandahan yung setup natin, pero marami na tayo guys na nabuhay na mga ARC dahil dito sa process na ginagawa natin guys. Sa totoo lang guys, hindi naman talaga masela ng pag-aalaga ng mga ARC. Nakagaya nga nito sa akin, no? Napaka simple lang ng setup ko. Kung ano lang yung available dito, yun lang yung ginagamit ko dito sa ating mga alaga na ARC. Yan, ito yung isang batch guys. Yan, bali nandun pa sila sa likod. Mga nagtatago pa. Mamaya pag nagbigay ako ng pagkain, yan, maglalabasan yung mga yan. Tapos check natin dito guys yung iba nating mga trailings. And after 2 to 3 weeks kasi guys, nililipat ko na dito yung ating mga trailings. Bali ito yung unang lagayan nila. Bali dito magpapalaki tayo ng hanggang 1 inch. Then ise-select na natin guys yung mga lumaki ng 1 inch. Tapos lilipat natin dito guys sa pangalawang rep tab. Yan. Then pag nandito na sila at lumaki sila ng 1.5 to 2 inch, yan, lilipat naman natin sila doon sa isang rep tab natin guys. Yan, dito tayo nagpapalaki ng
hanggang 3 inch. Ayan. Bali, dito na rin tayo kumukuha ng pang-out natin, guys. Pag lumaki na sila ng 3.5 inch at hindi natin sila nabenta, ililipat na natin sila dito sa ating breeder tank, guys. Yan, ito yung ating breeder tank. Lahat ng nandito, guys, mga breeder na na-select ko, yan na yung breeder natin. Hindi na natin to binebenta, pang sarili na lang natin to. Yan, bali kasama pa rin nila, guys, yung ating mga ghost crayfish. Sa mga nagtatanong nga pala, guys, ang basihan kasi ng pagiging breeder ng isang ARC, hindi sa size na kukuha yan, guys. Bali sa edad nila. Ang pinaka matured kasi ng ARC, 6 months. Yan, pwede na mag-eggs yan. Pero, merong iba na maaga pa lang, kumbaga parang lumalandi na yung mga female ARC, yan, mga 5 months, guys, meron ng nagkakaroon ng egg. Meron nga kasing halos 2.5 inch pa lang, magti 3 inch. Nagkakaroon na sila ng egg, guys. Yun, depende kasi sa buwan yun. Kumbaga, din talaga sila totally matured pag mga ganyung months na sila. Kasi ako nung unang nag-alaga ako, guys, halos yung nabili ko na ARC, yung una kong inalagaan, halos 2.5 inch lang siya. Tapos, ano na siya, bali 5 months na siya nun, medyo maliit. Pero, nung after 6 months na, kahit medyo maliit pa siya, nagkaroon na siya ng eggs. Yun yung mga unang alaga natin doon, guys. Kaya hindi rin basihan talaga yung size. Minsan nga, kahit sobrang laki na nung ARC niya, hindi pa rin nag-eggs. Kasi, bata pa yung mga ARC natin. Kumbaga, bibilang talaga tayo ng buwan, guys, bago mag-itlog ang ating mga female ARC. Ayan, guys. Bali, magpakain muna tayo ng ating mga ARC, guys. Give me every time. Ayan, bali ito yung pinapakain natin. Ito ay Integra 3000, guys. Paubos na nga. Saka itong PO2. Ayan, guys. Bigyan natin tong ating mga breeders. Sa pagpapakain nga pala, guys, huwag nyo i-overfeed yung inyong mga alagang ARC. Kasi yung mga natitirang pagkain yan, guys, yun yung nagkukos ng ammonia. Kaya minsan magugulat na lang kayo, biglang namatay yung mga ARC nyo. Kahit kita nyo naman na malinaw pa yung tubig nyo. Bali, yun kasi nagkukos ng ammonia, guys, yung mga natitirang pagkain nila. Yan, kaya mas better, guys, na kapos yung pagkain nila kaysa sa sobra. Kasi sa susunod na araw, pwede nyo naman silang wastuhan yung nagkulang na pagkain nila nung nakaraang araw, guys. Give me every time. Ito, guys, bigyan natin ng pagkain tong ating mga bagong mga krayling.
Bali, pag nagpapakain ako guys sa ating mga failings, konti-konti lang. Yan, mga ganito lang. Kahit marami sila guys, kasi hindi naman nila kayang ubusin yan agad-agad. Yan, palulubugin lang natin yung PO2. Yan guys, yung ganyan karami, sapat na yan para sa ating mga failings kahit ilang daan sila dito. Kasi estimated ko dito guys, nasa 500 pieces yung nandito. Kaya okay na yung ganyang karami guys. Antayin na lang natin na maubos yan. Kung di yan mauubos hanggang bukas ng umaga, tatanggalin natin yan guys, yung mga natirang pagkain. Para hindi yan mag-cause ng ammonia guys. Tapos itong isa, bigyan din natin ito isa. Ito naman guys, mga 350 to 400 pieces yung estimated ko na railings na nandito. Yan, tapos pakainin na rin natin yung iba natin mga railings. Yan guys, bali dito tayo kumukuha ng pang-out natin. Mga 2.5 to 3 inch. Bali, kukunti na lang to guys. Ang dami talaga nabili kahit medyo maliit pa. Yan. Bali ito, same lang din ang dami guys. Kumbaga, sa bawat piraso nung PO2 natin, ni-estimate ko na 4 to 5 pieces. Ayan, 4 to 5 pieces na ganyan. Estimate ko sa isang ARC railings na ganito na kalalaki. Yan. Okay lang na kulangin sila ng pagkain guys. Huwag lang sumobra kasi talagang nakakamatay guys yung ammonia. Yun yung pinaka number 1 na kalaban natin dito guys sa pag-aalaga. Yan. Bali, lipat tayo dito guys sa isa nating rep tab. Yan guys. Yan, puro PO2 lang din ang binibigay ko dito guys. Dagdagan natin kasi nasa 70 pieces yung nandito natin guys na mga railings. Dito naman mga 50 pieces na lang to guys kasi nakapag-harvest tayo. Yun yung gustong size nung customer natin kaya naibenta natin to guys, 1 inch. Guys. Bali, ang dami nga nating water lettuce guys nando sa ating mini farm. Binawasan ko tong ating nandito. Bali, dinala ko yung iba doon. Yun nga lang, nakakasikip na ng ating mga rep tab kaya nagbawas tayo. Kasi to guys, mga asola yan. Yan, sa mga nag-aalaga ng mga heritage chicken guys, magandang pakain yung mga asola guys. Yan, balik tayo dito sa ating rep tab. Bali yung natira ko na lang dito guys ay 20 pair na lang yun nandito. Ito na lang yung may out natin ngayon. Puro railings pa kasi yung ating mga available. Ngayon, kung may mga gusto kahit railings pa lang, marami tayong available guys. PM nyo lang ako sa Facebook ko. Raymond Frankie Bautista. Direct message nyo lang ako guys. So, paano guys, dito ko na tatapusin yung video na to. Update ko na lang ulit kayo sa mga susunod na video natin. Kung di ka pa naka-like, share, and subscribe, baka naman guys. Maraming salamat.
Fish out. Bago ka pa sa channel ko, baka naman like, share, and subscribe. Salamat!